Nakagawa na ba kayo ng ganitong klaseng pagkain na gawa sa kamote? Naku, kung hindi pa, tara, wala na pa tumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napaka-creamy at napakasarap kainin na halaya. Tara, simulan na natin. Wow! At ang kakailanganin natin dito ay 1.5 na kamote. So ito yung mapapansin nyo, medyo talaga malinis-linis na. Nahugasan ko na yan at napatuyo. Then, hiwain lang natin ito ng maliliit. Ilagay na natin dito yung ating kamote. So ito guys, ay pakuluan lang natin at hintayin lang talaga natin na lumambot ang ating kamote. Okay, so after 45 minutes na natin ito pinapakuluan. Ayan, at malambot na malambot na. Ngayon ay palalamigin lang muna natin ito. Ayan, at after 1 hour, ay balatan na natin ito. After natin ito lahat mabalatan, again, ilalagay natin ito sa kaldero. Okay, so bubuksan ko na dito yung ating apoy at maglalagay na ako dito ng isang latang evaporated milk. Same na lata ng evaporated milk ay maglalagay ako dito ng coconut cream or kakanggata. Isang lata at kalahati. Maglalagay na rin ako dito ng ating 1 teaspoon iodized salt. So ito guys, ay halu-haluin lang natin at durug-durugin ng konti. Ngayon kasi ito ay talagang malambot na, kaya madali na itong madurog. At syempre, para mas maging smooth pa ito, may gagawin naman tayo mamaya. Ayan, okay. So medyo lumidlit lang yung ating kamote. Okay na yan. Papatay ko na yung ating apoy. At ang ating sikreto para mas maging smooth pa yung ating halaya, ito. Kukuha lang tayo ng konti. Konting liquid. Halo-haluin natin. Next, maglalagay na ako dito ng ating half cup ng ube powder. 1 can ng condensed milk, 380 grams. At ng ating 100 grams ng unsalted butter. Okay, ngayon ay bubuksan na natin yung ating apoy into medium-high heat. At halu-haluin lang muna natin. Ayan, at medyo ginabi na tayo. So ito guys, natikman ko na. Kasi yung ating ube powder ay medyo may pagkamatamis na talaga yon. Kaya para sa akin, yung tamis ito ay tamang-tama na sa isang condensed milk plus yung ating half cup ng ube powder. So again, depende na yan sa inyo kung gusto yung pagdagdagan ng tamis ay condensed milk or asukal pa. Again guys, para sa akin yung timpla nito ay tamang-tama na, pero yung kulay medyo matabang pa ito. Kaya magdadagdag pa ako ng mga 2 tablespoon ng ube powder. Again, tapos hindi na ako mag-add pa ng ube essence kasi guys, lasang-lasa na talagang ube ito. So aside from the fact na yung mga ingredients natin dito na nakakatulong talaga para mas maging masarap pa yung ating kamote halaya, ay ito ay nakadepende rin sa ating paghahalo-halo o yung pagluluto. The right consistency na hinahanap natin dito ay kailangan na kapag ito ay luto na, kapag nag-decide na tayo na tama na yung ating pagluluto, ay dapat hindi siya malapot na malapot. Again, kapag ito ay lumamig, mas nagiging firm pa yung ating halaya at doon nakadepende yung texture ng kalalabasan ng ating ube. Kaya, ang mahalaga dito kapag gusto nyo na creamy, ay katamtaman lang yung inyong luto. Yung medyo may pagkamalabnaw na thick yung ating ube halaya. At para naman sa ating kulay ay kailangan na huwag na violet na violet. Again guys, kapag ito ay lumalamig, ay mas nagiging vibrant pa yung kulay nito. Kaya dapat yung kulay natin dito ay may pagka-lavender lang. Kasi later on, magiging violet din ito.
Ayan, ganito ang consistency na talagang gusto-gusto ko dito sa ating halaya at napakahangin dito ngayon. Papatay ko na yung ating apoy at kung gusto niyo naman ito ibenta, syempre bili tayo ng maganda-ganda lalagyanan. Nabili ko lang din ito online at pahiran natin ito ng butter, unsalted butter. Lilinisin na natin itong gilid. Kung gusto nyo naman ito simplihan, pero din tayo gumamit ng ganitong klaseng food packaging. Ayan na, kumilimlim man after ng ulan, ay natapos din tayo sa wakas. So, ito ang gagawin ko dito, ay tatakpan na natin at ilalagay ko ito sa fridge. At ayan, titikman natin ito kinabukasan. Ito na, after 1 day, buksan na natin. And now it's done, our super creamy na kamote halaya. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ano yung ating main ingredient dito sa paggawa ng ating napakasarap na halaya? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Okay guys, so dito yung talaga malalaman kung gaano ka-creamy yung ating napakasarap na merienda. O, diba? Wow! Hindi siya yung matigas. Para firm na firm yung ating halaya. Pero na-maintain yung pagka-creaminess ng ating merienda. Guys! Kain po tayo. Grabe. Wala makakaalam na kamote ang inyong ginamit. Napakasarap, napaka-creamy. Grabe. Ang pinakamasarap sa halaya, yung pinapalaman sa pandesal, tsaka yung pinantatopping sa halo-halo. Partida ha, napalamig na natin ito overnight. Grabe. Sarap. So, ayun po guys. Maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and happy. Bye!